my beloved Boss Mike Cervera. Digong, pikon na. Lo mahayas. Sabi. Order please, order. Nakita nyo si Trillanes, cool na cool lang. Ganyan ang totoo, seryoso. Pero yung mga style ni Digong na ganyan, mga kababayan, laos na yan. Nando si biyahe ni Koy, nagliligpit. Ha? Oh, laos na yan mga ganyan, mga kababayan. Kita nyo ngayon sino pikon. Oh, ano? Ang pikon, mga kababayan, wala nang iba kung hindi si Digong. Biruin nyo, hindi lang manununtok, kala mo naman aabot, ha? Mamamalo pa ng mic para, dahil sa sobrang pikon niya kay ano kanino? Kay Trillanes, mga kababayan. Oh, andyan na si Trillanes, Digong. Nung nakaraan, sinasabi ni Digong, bababain niya. Saan? Doon sa Caloocan. Itong sino? Si Trillanes, ha? Oh, bababain niya daw. Okay, ayan, pinuntahan ka na mismo diyan sa Quadcom. Abay, 2 upuan lang yung pagitan nyo. Ano na, Digong? Dapat diyan na mismo ipakita mo. Pero mukhang nilamong ka ng gusto ni Trillanes dito dahil ang daming nilabas na ebidensya para sa iyo at sa anak mo, maging sa manugang mo. Paano na ito? Tapos wala kang masabi kundi yun lang yun. Pikon na pikon Pero inyo, sa dami ng pinakitang ebidensya ni Trillanes, mga kababayan, ang nasabi lang ni Digong, at amba dito. Parang bata, di ba? Parang si Sarah. Oh, parang si Sarah. Ganon din siya. Puro ang mga estilo, pangbata na lang, pangkanto. Yung mga ganyang estilo ni Digong, mga kababayan, kumita na yan. Sa ganyan ngang estilo, naging presidente yan at naging vice president yung kanyang anak. Yung ganyang estilo, akala nila kasi uubra pa yan. Hindi na po uubra sa mamayang Pilipino yan. Kasi, tandaan ninyo, basang-basa na sila. Buko na. Oo, bukong-buko na. Oo, sige, tuloy. Lo mahayas. Pikon na pikon si Digong. Tingnan niyo. Yung matanda. Pikon na pikon. Sabi. Si Dilima. Si Dilima. Mga kababayan. Tingnan si Trillanes. Paisi-isi lang pero may hangganan yan. May hangganan yan. Maya-maya. Baba natin. Tuloy. Order. Ano? Pangiti-ngiti lang. Si Trillanes, nangiti lang ang puto. Sabi niya, tag-ina mo Siguro sabi ni Trillanes, putang-ina ka, pikod na pikod ka, Tama ako ng tama dito kay Digong. Alam nyo yan, hindi naman kayo, wala naman ditong hindi dumaan sa pagkabata, di ba? Ganyan na ganyan tayo nung bata. Pag napipikon na, puro na lang amba, mga kababayan. Oo, di ba? Pag napipikon na yung mga kaaway natin, di ba? Puro amba na lang. Gigil na gigil pa, may pakagat labi pa. Ay, nako. Sabi ka dito ni Trillanes, halika. Halika. Ulit, dito. Dito. Pasok. Sabi. Kahit si Dilima natawa Kahit si Dilima, sabi ni Dilima. Sabi ni Dilima. Natatawa. Parang bata talaga si Digunyo. Tapos idol ng mga tanga.
Sa bagay, kaya nga idol ng mga tanga. Kasi ganyan yung iniidolo nila. Oh, di ba mga kababayan? Ayun, napuyat kayo sa Quadcom, ano? Kaya nga sabi na, na tayo mag-live, walang manonood kasi nakatutok sila sa Quadcom. Bukas na lang. Putat si Digong, patawa! Please order, order. Order. Sabi ni hindi nakatiis si Trillanes. Halika. Ito naman si Senator Trillanes. Alam niyo naman hindi na makakalakad. Niyaya pa. Tapos ito naman isa, pumipigil pa mga kababayan. Pumipigil pa itong isang nakasalamin na to. Akala mo naman makakatayo talaga. Comedy to si Digong eh. Comedy talaga. Pero alam nyo, pinag-uusapan nga namin, pag nalungkot to, malulungkot yung mga vlogger. Wala na silang i-content, mga kababayan. Oo, everyday. Pero meron pa. Si Sara, babalikan natin yan. Bago yan, mga kababayan. Tignan nyo kung gaano kabastos talaga. Talay. Dito. Ato, pinagsabihan ni Abante. Digong. Si Digong dito, tameme lang eh. Habang pinapakinggan to si Abante. Okay, panoorin natin. Pasok. Maraming pastor sa Davao na ginagalang po kayo. Bakit po? Sapagkat kayo ay naging Pangulo ng Pilipinas. Ang kahilingan lang po namin dito, Mr. President, habang kayo po ay kinakausap namin ngayong umaga, ang kahilingan lang po namin dito ay sana po naman respetuhin po ninyo ang Quadcom hearing na ito. Diba, mga kababayan? Kasi nga, nakita nila kung paano umasta si Digong sa Senado. Kaya etong si Abante, inunahan na sana pakiusap ng maayos, magalang na pananalita na sana irespeto etong Quadcom, etong Kongreso. Kasi kung inyong matatandaan mga kababayan, etong si Digong nagbanta ito. Na ano ang binanta? Maraming papatayin, 200 mahigit na na kongresista ang mamamatay pag nakabalik siya sa pwesto. Grabe, 'di ba? Kita nyo, yun puro salita na lang kasi wala na nga. Wala na si Digong. Ulitin ko, basura na si Digong. Isang basura na lang yan. Tuloy. Sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga vulgar words, Mr. President. Sapagkat gusto kong sabihin sa inyo bilang warning na kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, I will make a point of order on you. Tama. Meron po akong batayan na batas sa tinatawag po nating disturbance of proceedings. Ayan, pinangaralan si Digong. Tingnan si Digong, nakaganon lang. Kaya alam nyo, wala Pigil na pigil magmura Lulo na lang nasabi niya. Ito po ay inimbestigahan ng ulit, Pasok. under case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, pwedeng ma-access yun with the waiver, pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Totoo yan mga kababayan noon. Sinabi niya magbibigay ng waiver, pero bago ang lahat mga kababayan, alam nyo, si Trillanes, ngayon lang natin nalalaman kung gaano pala ito katino
kung inyong pupuntahan o babalikan yung kanilang ginawa dito na paninira. Di ba mga kababayan? Sobra at labis yung paninira dito kay Trillanes noon. Ito mga kababayan, pakinggan nyo. Bakit sobrang labis ang nangyari? Kasi walang makapagsalita laban kay Duterte noon. Lahat ng tao takot noon. Takot bumatikos. Takot. Lahat. Walang makapagsalita. Takot magsalita. Bakit? Paano? Paano hindi matatakot mga kababayan? Matapos ka na magsalita, matapos ka magsalita laban kay Duterte, kinabukasan nandyan na yung mga pulis, huhulihin ka na. Hindi tulad ngayon mga kababayan. Ngayon ang mga tao malaya. Malayang magsalita, malayang bumatikos. Kita nyo? Yun ang pagkakaiba. Kaya kung sasabihin ninyo, bakit hindi maipagtanggol, hindi lumabas ang totoo patungkol kay Trillanes noon? Dahil lahat kontrolado sa pamamagitan ng pananakot at mga pera at pondo nating mga Pilipino na dapat serbisyo para sa atin. Pero hindi, ginamit sa pansariling interes nila para maiangat, maging malinis sa paningin ng lahat. Laila Collins, di ba? Mary Jane de Vera. Kaya ngayon mga kababayan, sa mga taga-Caloocan, huwag niyong sayangin ang isang Senator Trillanes, mga kababayan. Iluklok ninyo't subukan natin. Subukan natin mamuno naman. Sayang lang hindi tumakbong senador ito. Sayang. Napakasayang. Pero alam nyo, kung ito tumakbong senador to, ito gagawin kong number 1. Bakit? Ngayon nating nalaman ang katotohanan na itong si Trillanes, walang issue to ng pagnanakaw. Walang issue to ng pagmamalabis sa kapangyarihan, hindi tulad nila Duterte at kanyang mga kalaban. Diba mga kababayan? Ipasok sa isip. Isipin nyo saglit at mapapasabi na lang kayo, oo nga Oo nga. Diba? Sayang ang isang ganitong tao na walang issue. O ngayon, sa mga bobot tanga rito, kung meron kayong mailalapag na naging issue ng pagnanakaw at pagmamalabis sa pwesto mula nung naupo ito na maging senador, sige, ilatag ninyo. Pero mga kababayan, anumang pagpindot ko sa cellphone ko, sa Google, nako mga kababayan, ang makikita ninyo, yung mga paninira lang nila na walang kalatoy-latoy. Alam nyo kung ano? Sundalong kanin. Bakit? Ano yung banat na yon? Banat ng mga bobo. Parang yung mga nandito. Ano sabi nila? Adik, bangag, bayaran. Ganon lang. Walang dating mga kababayan. Kaya alam nyo mga kababayan, masyado tayong binulag ng administrasyon ni Digong noon sa totoong nangyayari sa ating bayan. Itinago nila sa mga vlogger nila at sa mga media yung alin, yung kanilang masasamang ginagawa. Samantalang itong tao na ito, nilaban ang mga Pilipino para sa karapatan natin at para sa yung mga para sa atin. Di ba? Ano na Aljem, wala ka na masabi? Ha? Ano? Lapag nyo kung ano ang issue nyo. Kanino? Kay Senator Trillanes. Meron ba kayong issue ng pandarambong na nabalitaan? Maliban sa sundalong kanin na sinasabi nyo. Ako'y napaisip mga kababayan, paano naging sundalong kanin? Kung ito naging cum laude bilang isang alagad ng batas. Ito naging sundalo, mga kababayan. Gumraduate ito sa PMA. Cum laude ito. Pero si Bato, tingnan nyo. Kaya tingnan nyo, pinagluluklok ninyo. Walang nagawa walang nagawa bilang senador. Kita nyo. Pero ito mga kababayan, matalino. Dapat ganito yung namumuno sa gobyerno. Walang bahid ng kahit na ano. Kaya mga kababayan, sa mga taga-Caloocan, subukan nyo ng maiba naman yung
yung lugar ninyo. Oo, maiba naman. Hindi lang puro pintura ng mga pader ang nakikita nyo. At tapos sasabihin nila, pagbabago. Bakit? Pinuntirahan mo lang yung mga pader? Pagbabago na yon. Anak ng pating talaga, mga kababayan. Sige, tuloy. Bluff yan, pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Nako. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. Nako. And later on, ano rin yan, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Nako, Duterte crime family. Banat boy, ano na? Tawag ni Senator Trillanes, Duterte crime family. Anak ng pating talaga. Alam nyo, sa totoo lang, ito si Trillanes, kita nyo. Diba? Napakatapang, hindi magsasalita yan nang hindi sigurado yan. Hindi magiging cum laude yan. Hindi magiging cum laude yan kung hindi niya pinag-aralan lahat ng mga bagay-bagay. Lalong-lalo na itong ini-expose niya. Nilalantad niya para malaman natin ang katotohanan. Napakalaking bagay na tayo, mga Pilipino, matuto sa katotohanan na nangyayari at nangyari. Kita nyo? Ibang klase. Tuloy. Sabi nga ni Laila Collins, may bayag. Oh. Salamat po, Chairman. Thank you very much, Sir, I have to Senator respond Trillanes. to this guy. President, is with all due story. respect, with all due respect, basag. Hindi nakalusot. Lolo, sisingit pa si Digong. Babanat naman ng walang kakwenta-kwenta. Ano sabi? Oy, mawalang galang, mamaya ka na. Oy, meron tayo sinusunod na panuntunan dito. May rulings tayo dito. Oy, Digong, teka muna. Tuloy. I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be... Oo nga, wag nyo na ipagpabukas pa. Naku-corner na si Digong. Pirma na ng waiver. Para nang sa ganon, magkaalaman na kung ano ba talaga totoo. Kasi inamin naman ni Digong. Kanya talaga yung alin, yung mga bank account na yan. Kasama yung anak niyang si Sara. Ano ba, doon ba sila nag-iipon ng kwarta? Mga kababayan, dalawa sila. Naku, Diyos ko po, mga kababayan, magkakaalaman talaga pag nabuksan ang lahat ng bank account na yan. Tuloy. Be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Ay! Hindi. Pambata talaga. May kapalit pa. Anak ng kapatid talaga, mga kababayan. Parang mga tanga talaga to, mga sumusuporta. Yung pangangatiran ng idol nyo. Pipirma ka lang, may kapalit pa. Ganito lang naman yan. Kung malinis ka, palag ka na sa hamon. Dahil sa'yo namang galing yun. Na pipirma ka ng waiver para masilip yung mga bank account mo, makita kung paano, kung paano yan nagkaroon ng mga transaksyon. Ano na? Patawa si Digong, anong kapalit, sir? Di ba pangbobo talaga? Sa bagay, yung mga naniniwala naman sa kanya, hanggang dun lang ang kayang abutin ng pag-iisip nila. Putay, tuloy.
sampalin ko sa publiko. Hindi, wala naman. Puta, pero alam nyo mga kababayan, yung ganyang banat ni Digong, yung mga DDS, tuwang-tuwa dyan pumapalakpak pa. Tuwang-tuwa pa yung mga DDS dyan. Ha? Si Koy nando doon, mukhang may kaaway na. Wala ba? Mananampal na. Kaya tuloy. Palusot lang yan, sabi ni Hercules. Ngayon na. Wala pong ganunan. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Papalagan ni yan. Papalagan ni Trillanes yan. Ano sabi ni Trillanes? Payag ako. Pirma ka muna ng waiver, tas sampalin mo ako, okay lang. Naku! Patay ka, Digong. Diba? Akala mo, hindi papalagyan? Magkakasubukan kayo dyan. Tuloy. Pikon na pikon. Takot na si Digong kasi mabubuko na kung ano laman ng mga bank account niya. Hanggang sa la corner, nagsalita mga kababayan. Nagsalita, umamin. Meron akong 5 bilyon. Anak ng pating talaga ba? Kita nyo, may 5 bilyon pero walang pamasahe daw papunta ng Quadcom. Ay, nako. Mga uto-uto. Ano na? Wala na. Nga. Talay. Please, order. Order. Siguro kung nandyan tayo, tawa lang tayo ng tawa, no? Wala tayong gagawin, magtatawa lang tayo, magtatawa rito. Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Kahit naging presidente ka. Wala. May sinusunod daw sila ron. Wala kahit sino ka. Kaya si Digong, alam nyo, nagbait-baitan doon. Kaya lang hindi niya mapigilan. Saan? Sa mga banat ni Trillanes kay Digong. Hindi niya mapigilan yung kanyang pagkapikon. Diba? Kaya mga kababayan, saludo, Senator Trillanes, sa ginawa mo. Puta! Ay, nako. Patawa talaga eh. O kaya yung mga basher, laganap sa TikTok, yung mga basher ni Digong. Ilan lang ba yung mga basher natin dito? Bukod kay Aljem, ilan pa sila? Mabibilang nyo ba sa isang kamay ko o sa 3 daliri ko? Patay na, mga kababayan. Wala na. Eto, tignan nyo to. Yung sinasabi ko kanina. Basher! Pasok! Ganito maging basher. Yung mga tangat bobot mga mangmang dyan. Ganito yung mga basher, ha? Ganito yung may laman yung utak na basher. Yung mga basher natin dito, talagang may hangganan lang yung kaya nilang unawain eh. Itong basher na paborito ko. Pakinggan ninyo. Pakinggan nyo. Ganito mambash. Merong laman. May argumento. So, ito, tinanong na si Tatay Diggs, paano naman yung mga naakusahang si Pulong Duterte at si Mans? Yan. Yung tropa natin. Mga ganito mambash yung mga tropa natin. Banatan mo. So, ito, tinanong na si Tatay Diggs, paano naman yung mga naakusahang si Pulong Duterte at si Mans Carpio? Anong gagawin mo? Diba ayaw mo sa drugs? Ito ang sagot ni Tatay Diggs. Tuhan po ni former Senator Trillanes, sina Congressman Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio for drug smuggling. Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling na sila, they should be prosecuted in court. And
if convicted, they should serve sentence in jail. So, nakita niyan, pagdating sa akusasyon sa kanyang pamilya, kailangan prosecuted in court and be found guilty in court. O diba? Yan ang tamang procedure. Parang si Michael Yang kanina, inulit at sinabi na hindi drug lord si Michael Yang. May ebidensya ba? So ngayon nakikita natin ang kahalagahan ng ebidensya. Ang kahalagahan ng dumadaan sa proseso, diba, guys? Yun lang naman. Buti pa yung mga kamag-anak niya at kaibigan ni Tatay Diggs kailangan dumaan sa tamang proseso. Kita nyo? Yung mga kamag-anak, kaibigan niya tulad ni Michael Yang, kailangan daw dumaan sa proseso. Pero yung mga maliliit na mga Pilipino, papatayin na lang basta-basta doon sa kanto. Ganyan ang panuntunan ng iniidolo ng mga mangmang. Gets nyo? Ganyan may laman. Banat ninyo hamon dito, hamon doon. Anak ng tinapa. Nandiyan kayo, nandito ko. Putik na yan. Hamon, wala na ba kayong magawa? Wala na ba kayong kayang isipin na pangangatwiran? Pikon na kayo? Nag-aksaya pa kayo ng panahon na na mag-subscribe dito kung hindi ba naman kayo mga bobot, mga mangmang. Diba? Ang tatanga nyo. Diba? Ito pa, isa pa to. Sino to? Reds Channel. Isa pang mangmang to. Walang argumento. Na? Nga. Nga. Magsalsal na lang kayo. Para naman may pakinabang yung mga kamay nyo kaysa pindot kayo ng pindot ng kung ano-anong mga banat nyo dito na walang kwenta. Diba, Mang Pandoy? Puta! Wala! Hindi uubra yan. Mga banat nyo, pang tanga, pang bobo lang. Eto na, malupit pa. Nasaan na? Isa, tropa! Banata mo si Sarah. Dahil eto, babalik-balikan natin. Tandaan nyo. Na sa panawagan ng tatay niyang pinapababa siya sa pwesto sa lalong madaling panahon. Eto na. Mga bobo, makinig kayo. Ganito ang mga argumento, ha? Ganito dapat. Pagka ganito argumento nyo, yung mga ganitong pananaw, nako, baka bumilib pa ako. Kaso nga, tangina mga banat nyo. Mas maigi pang itulog ninyo o iuwi nyo sa mga bahay ninyo. Magkulong kayo sa kwarto kung may kwarto kayo. Karamihan sa inyo yata walang kwarto. Di doon na lang kayo sa kubeta ninyo, sa kasilyas ninyo. Abay, isara nyo yung tabing. Tapos hubarin nyo short nyo. Salsalin nyo sarili nyo. Putang ina nyo. Tuloy. Sara Duterte sumagot na sa panawagan ng tatay niyang pinapababa siya sa pwesto sa lalong madaling panahon. At ito ang sagot ni Sara. Ako man, gusto ko rin. Ang problema ko, I need to answer to 32.2 million Filipinos who gave their trust and confidence to me. Asumera ka naman, Sara. Sa tingin mo, yung trust and confidence, nag-i-exist pa yun? Girl, masyado kang asumera. Dilulu. Asumera, puta. Asumera. Akala mo naman talaga may 32 million pa siyang taga-suporta? Ilan lang yung tao dito na na sumusuporta ang mga tanga? Ilan lang sila? 32 million. Abay, Sara, mahiya ka naman. Kasi kung gusto mo talaga, hindi na kailangan gumawa ng excuse pa. Sige lang, Sara. Mag-resign ka na. Bakit? Kasi hindi naman magtatagal. Bababa ka rin naman sa pwesto. Bilang ka na. Kasi yung tatay mo, malapit na. Ilang tulog na lang, baka mamaya, pinusasan na. Anyway, mga kababayan, umabot na tayo sa oras. Maraming salamat.
sa mga bashers natin, thank you sa inyong pagbisita. Opo, ha, wag pikon. Oo, kailangan lang ng argumento. Dalhin nyo rito. Para nang sa ganon, mga kababayan, magkasundo-sundo tayo. Pero yung mga banat ninyo, walang kwenta yan, maniwala kayo. Ngayon, mga kababayan, sa mga hindi pa nagla-like, share, and subscribe dito sa channel ko, opo, wag nyo nang patatagalin yan. Muli, ako po ang inyong lingkod. Wala nang iba. Mike Sherbero po, laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike Severa!